Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, tumaas din ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa buwan ng Marso. Ngunit sa kabila nito, ayon sa PSA, tumaas din ang bilang ng mga may trabaho na ngunit nais pang magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Narito ang kabuuan ng balita. Sa nakalipas na 2 buwan, malaki ang itinaas sa antas ng inflasyon sa bansa na bumili sa 4.1% noong Marso at 7.2% nitong Abril. Iniuugnay ng Philippine Statistics Authority ang pagbilis ng inflation rate bunsod ng tumaas na presyo ng pagkain, gayon din sa sektor ng transportasyon at gasolina na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Kaakibat ng pagtaas na ng mga bilihin, nakapagtala rin ng PSA ng mas maraming bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo sa buwan ng Marso. Batay sa Labor Force Survey ng PSA para sa buwan ng Marso, naitala sa 95% ang employment rate sa bansa, bagyang mas mataas kumpara sa 94.9% noong Pebrero. Katumbas ito ng 49.7 million ng Pilipinong may trabaho o negosyo. Services sector ang may pinakamataas na employment, 63% ng kabuuang bilang na employed persons noong Marso. Sinundan ito ng agriculture at industry sector. Sa kabila ng pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa buwan ng Marso, tumaas din ang underemployment rate o yung mga employed persons na nais pang magkaroon ng karagdagang oras sa kanilang trabaho o magkaroon ng iba pang pagkakakitaan bukod sa kasalukuyan na nilang trabaho. Naitala ito sa 12.3% itong Marso mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito ng 6.03 million na empleyadong individual na nais pang magkaroon ng dagdag na trabaho. Kaakibat naman ng pagtaas ng employment rate ay ang bahagyaring pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o hanap buhay. Batay pa rin sa parehong PSA report, bumaba ng 1 puntos ang unemployment rate na naitala sa 5% noong Marso. Katumbas ito ng 2.58 milyon na Pilipinong walang trabaho o negosyo. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.